Anak ng basurahan? Paano mo nakuha ang puso ng bilyonaryo namin? Anak ng piso ng iyong ina. Sigaw ni Doña Amparo habang pinagmamasdan si Carlo, ang batang nilalaban ng lahat sa bahay. Akala niyo ba pwedeng ipalit ang dugo? Ang puso ng isang tunay na De Silvestre ay hindi basta-bastang tinatanggap ang dumi ng lansangan. Ngunit tahimik na nakatingin si Miguel kay Carlo. May lihim na hindi niya mailabas. Ngunit hindi niya inasahang makita ang medalyon ng bata. Si Teresa lang ang meron noon. Ang dati nilang katulong na minahal niyang patago. Sa dilim ng gabi, may pumaloob sa kanyang isipan. Paano kung hindi lang basta ampon ang batang ito? Madilim ang kalangitan at malakas ang ihip ng hangin nang mapadaan si Miguel de Silvestre, isa sa pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Sa isang eskinita na hindi niya karaniwang dinadaanan, galing siya sa isang board meeting na puno ng tensyon at ang tanging nasa isip niya ay makauwi kaagad sa kanyang penthouse para magpahinga. Ngunit sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubong ng kanyang mamahaling kotse, may narinig siyang kakaibang tunog, mahina, pilit, at may halong daing na sakit. Pinahinto niya ang sasakyan, binuksan ang tinted window at pinakinggan ang paligid. Doon niya napansin ang bahagyang pagkilos ng isang maliit na katawan sa gilid ng basurahan. Halos hindi matanaw sa dilim. Lumabas siya ng kotse, bitbit ang payong at marahang lumapit. Sa ilalim ng kalawangin na yero, nakita niya ang isang bata. Payat, duguan at nilalangaw ang sugat sa braso. Nanginginig ito sa lamig at sa maruming damit nito ay may bakas ng dugo at putik. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila may kakaibang kirot na sumundot sa dibdib ni Miguel. Hindi niya alam kung bakit pero parang may pamilyar sa mukha ng batang ito. Hoy, bata! Mahina niyang tawag. Baka matakot. Pero ang bata, imbes na umatras ay pilit tumayo ngunit bumagsak ulit sa lakas ng sakit. Lumuhod si Miguel at dahan-dahang inalalayan ito. Nasasaktan ka ba? Sinong kasama mo dito? Tanong niya. Ngunit walang sagot. Tanging isang mahina at garalgal na tinig. Wag niyo po akong ibalik doon. Napakunot ang noo ni Miguel. Saan? Ngunit bago pa makasagot ang bata, napansin niyang mas malala ang sugat kesa sa inaakala. May malalim na hiwa sa braso at may pasa sa gilid ng mukha. Kita rin ang mga tuyong luha na dumikit na sa maruming pisngi. Walang nagawa si Miguel kundi buhatin ito. Iniligay niya sa loob ng kanyang sasakyan at agad tinawagan ng kanyang private doctor. Prepare the emergency room. I'm bringing a kid. Critical condition. And make sure no media gets a whiff of this. Habang minamaneho ang kotse, hindi mawala sa isip niya ang tanong. Anong nangyari sa batang ito? Sa bawat daing nito, parang may humahapdi rin sa puso niya. Hindi ito basta awa lamang. May kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Pagdating sa pribadong klinika, sinalubong siya ng 2 nurse at ng doktor na si Dr. Alvarez. Dali-daling dinala si bata sa treatment room habang si Miguel ay naiwan sa labas. Nanginginig, hindi sa lamig kundi sa kaba. Sir, malala ang sugat. We need to clean it immediately and check for infection. Sabi ng doktor. Also, may signs ng malnutrition. The kid's been neglected for a long time. Habang abala ang mga doktor, lumapit ang isang nurse kay Miguel. May hawak na lumang maliit na bag na nakuha sa bulsa ng bata. Ito po sir, ito lang po ang gamit niya. May lumang panyo at... Natigilan si Miguel nang makita ang isang maliit na medalyon na may nakaukit na letra. T.R. Parang tinamaan siya ng kidlat. Teresa? Bulong niya sa isip. Halos 1 dekada na mula nang huli niyang makita si Teresa, ang dating katulong ng pamilya de Silvestre. Siya ang babaeng tahimik ngunit matapang.
ang babaeng nagpaikot sa puso niya noon. Ngunit, biglang naglaho ng walang paliwanag. At ngayon, ang medalyong iyon na alam niyang siya mismo ang nagbigay kay Teresa ay nasa batang ito. Matapos ang 2 oras, lumabas si Dr. Alvarez. Sir, stable na po siya. Pero matagal pa bago tuluyang gumaling. He is malnourished and traumatized. Psychological care will be important. Tumango si Miguel. I'll take care of everything. From now on, this kid stays under my protection. Bago siya pumasok sa kwarto ng bata, huminga muna siya ng malalim. Nakahiga ito sa malinis na kama. Balot ng puting kumot, ngunit bakas pa rin ang hirap sa payat na mukha. Marahang lumapit si Miguel at naupo sa tabi. Anong pangalan mo, iho? Tanong niya. Carlo. Mahina nitong sagot, halos pabulong. Carlo, simula ngayon, wala ka nang dapat katakutan. Nandito na ako. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang tibok ng puso niya habang sinasabi ito. Ngunit sa kanyang loob-loob, ramdam niya. Hindi ito simpleng pagkakatagpo. At sa labas ng kwarto, may mga matang nakamasid mula sa dilim. Isang anino na tila may alam sa koneksyon ni Miguel at ng batang si Carlo. Ang gabi ay tahimik, ngunit may paparating na unos. Pagkatapos ng ilang araw sa klinika, unti-unting nagbalik ang kulay sa mukha ni Carlo. Ang dating takot at pangamba sa mga mata nito ay napapalitan ng kaunting tiwala. Tiwalang mahirap makuha mula sa isang batang sanay sa pang-aabuso at gutom. Sa bawat oras na binibisita niya si Miguel, ramdam ng bata ang kakaibang init na matagal niya nang hindi nararamdaman. Isang umaga, habang pinapalitan ng nurse ang benda sa sugat ni Carlo, dumating si Miguel na may dalang mainit na lugaw. Breakfast time, iho. Malumanay niyang sabi. Tumingin lang si Carlo, tila nag-aalinlangan. Baka po may bayad yan? Napahinto si Miguel at ngumiti. Wala. Hindi ka na kailanman magbabayad para mabuhay, Carlo. Kinagabihan habang nakaupo si Miguel sa veranda ng kanyang penthouse, iniisip niya ang nangyari. Ang simpleng pagtulong sa isang batang sugatan ay nagbukas ng isang pintuang hindi niya inakalang pagbubuksan niyang muli. Ang pintuan ng pagiging magulang. Tinawagan niya ang kanyang abogado, si Attorney Ramos. Gusto kong ayusin ang legal adoption papers para kay Carlo. Gusto ko siya na maging anak ko, legally. Sigurado ka ba, Miguel? Tanong ng abogado. Wala pa tayong alam sa background ng bata. Hindi ko kailangan ng background para magmahal. Mariing sagot niya. Kailangan niya ng tahanan. At ako ang tahanan na yon. Paglabas ni Carlo mula sa ospital, sinalubong siya ng maluwang na mansyon ng mga De Silvestre. Napatitig ang bata sa malalaking pinto, mga mamahaling chandelier at malinis na hardin. Dito ka titira mula ngayon, sabi ni Miguel. Parang hindi naman makapaniwala si Carlo. Baka po mapalayas ako kapag nalaman nilang galing ako sa kalye. Hinawakan ni Miguel ang balikat nito. Walang makakapagpapalaya sa'yo. Anak kita, Carlo. Simula ngayon. Sa unang almusal nila sa mansyon, ramdam ang tensyon. May ilang kasambahay na nagbubulungan. Hindi sanay na may batang galing sa lansangan sa loob ng bahay. Ngunit malinaw ang bilin ni Miguel. Tratuhin niya siya bilang miyembro ng pamilya. Walang diskriminasyon, walang pangungutya. Dahil sanay sa pagtitipid, kumakain si Carlo ng dahan-dahan. Parang natatakot na maubos agad ang pagkain. Napansin ito ni Miguel at ngiti lang ang ibinigay niya. Alam niyang darating ang panahon na masasanay rin ito sa seguridad. Sa mga sumunod na linggo, personal na tinutukan ni Miguel ang kalusugan at edukasyon ni Carlo. Pinadalhan niya ito ng mga bagong damit, libro at laruan. Pero higit pa sa material na bagay, ibinigay niya ang kanyang oras, isang bagay na mas mahalaga para sa bata. Madaling araw kung gumising si Carlo para maglakad sa hardin at madalas ay kasama niya si Miguel na nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa lansangan.
Unti-unting lumalabas ang ngiti ng bata at minsan ay natatawa pa sila sa simpleng biro. Sa tuwing tinititigan ni Miguel si Carlo, hindi niya maiwasang mapansin ang ilang pagkakapareho. Ang hugis ng mga mata, ang paraan ng pagsimangot at ang bahagyang pagtaas ng kilay kapag nagugulat. Ngunit pinipigilan niya mag-isip ng sobra. Sa ngayon, ang mahalaga ay gumaling ang bata at maramdaman nitong may nagmamahal sa kanya. Sa pagtatapos ng buwan, opisyal nang naaprubahan ang adoption papers. Sa harap ng hukom, nakaupo si Carlo sa tabi ni Miguel. Hawak ang kamay nito. Mula ngayon, wika ng hukom, si Carlo ay legal na anak ni Miguel de Silvestre. At sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang malinaw na ngiti ng batang matagal nang hindi nakangiti. Makalipas ang ilang linggo sa mansyon, halos maghilom na ang malalim na sugat ni Carlo sa braso. Ngunit isang umaga, habang tinutulungan ni Miguel ang batang magsuot ng bagong polo para sa pagbisita nila sa pediatric check-up, napansin niya ang kakaibang marka na nakapalibot sa bahagi ng sugat. Hindi ito karaniwang peklat, tila may hugis. Parang simbolo na pamilyar, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Malinis na ito. Ngunit malinaw ang guhit na parang sinadya o may pinagmula na hindi basta aksidente. Carlo, saan mo nakuha to? Tanong ni Miguel. Tinuro ang marka. Umiling lang ang bata. Matagal na yan. Simula bata pa ako. Sabi nila malas daw yan. Tsaka yung muko, halatang ayaw pag-usapan. Hindi siya mapakali buong araw. Tinawagan niya ang isang kilalang dermatologist at forensic specialist na kaibigan niya, si Dr. Santos. Ipinasuri ang marka. Matapos ang masusing pagtingin, nagsalita si Dr. Santos. Hindi ito karaniwang peklat mula sa hiwa lang. Parang old burn mark, pero may pattern. Posibleng birthmark na nasunog o nasaktan at nag-iwan ng kakaibang hugis. Wala pa akong tiyak na sagot. May paraan ba para malaman kung saan galing ang ganitong marka? Tanong ni Miguel. Kung birthmark ito, may posibilidad na namana sa magulang. Pero kailangan ng mas malalim na research. At makakausapin ang mga taong kasama ng bata mula pagkasilang. Ang salitang magulang ay tila martilyong tumama sa puso ni Miguel. Naaalala niya muli ang medalyon. Hindi niya sinasabi sa kahit sino, pero lalong lumalalim ang hinala niya. Kinagabihan, habang nasa library si Miguel, dumating si Carlo. Bitbit ang isang laruan. Papa Miguel, totoo po bang may mga sugat na hindi nawawala? Tumigil siya sa binabasa at tumingin sa bata. Oo, Carlo. Pero minsan, ang mga sugat, kahit nandyan pa, natututo tayo magbuhay kasama nila. Kung ayaw mong maalala kung saan galing, lumapit si Miguel at niyakap ang bata. Kung hindi ka pa handa, hindi mo kailangang pilitin. Pero balang araw, baka maging mahalaga na maalala mo. Habang abala si Miguel sa trabaho, may ilang kasambahay na napapansin din ang marka ni Carlo. May nagbubulong-bulungan na baka galing ito sa masamang pamilya o sagang mula sa lansangan. Nakarating sa tenga ni Miguel ang mga usap-usapang ito at agad niyang pinatawag ang lahat. Hindi ko kailanman hahayaang pagtawanan o husgahan si Carlo dahil lang sa nakaraan niya. Mariin niyang sabi, kung sino man ang magpatuloy, wala na kayong lugar sa bahay na to. Isang gabi habang tinititigan ni Miguel ang marka sa litrato na kinuha niya ng palihim, may biglang sumagi sa kanyang isip. Isang alaala ng batang hawak ni Teresa noong huling araw na nakita niya ito. Hindi niya masyadong makita ang mukha ng bata noon, pero parang may katulad na marka sa braso. Nag-init ang dibdib ni Miguel. Imposible. O baka hindi nga? Nagsimulang sumulpot ang ideya. Baka hindi aksidente na napunta si Carlo sa kanya. Baka may mas malalim na dahilan. Sa puntong ito, nagpa siya si Miguel na magsagawa ng sariling paghahanap sa pinagmula ng bata.
At dito magsisimula ang susunod na kabanata, ang paglitaw ng mga pahiwatig mula sa nakaraan. Isang maaliwalas na hapon. Abala ang mga kasambahay sa paghahanda ng hapunan nang dumating ang isang matandang babae sa gate ng mansyon. Kilala siya ng ilang tauhan, si Aling Rosa. Dating kasambahay ng mga Di Silvestre bago pa pumasok si Miguel sa negosyo. Bitbit niya ang maliit na basket ng prutas at isang malawak na ngiti. Ngunit nang makapasok siya sa hardin, agad na nabura ang ngiting iyon. Sa ilalim ng lilim ng punong mangga, nakaupo si Carlo. Abala sa pagbabasa ng isang libro, habang si Miguel naman ay nasa loob pa ng opisina. Tumigil sa paglalakad si Aling Rosa. Napako ang mga mata sa bata. Unti-unti nag-iba ang ekspresyon niya. Mula sa pagkagulat, naging lungkot. At sa huli parang may mabigat na alaala na bumalik. Teresa? Mahina niyang sambit. Halos pabulong. Napatingin ang bata. Nagtataka. Kilala niyo po ako? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Sa halip, lumapit siya at marahang hinawakan ng pisngi ng bata. Hindi kita kilala pero para kang nakikita ako sa isang taong mahal ko noon. Bago pa makasagot si Carlo, lumabas si Miguel mula sa veranda. May hawak pang tasa ng kape. Rosa? Hindi ko inaasahan ang pagbisita mo. Bati niya, ngunit napansin niya ang tensyon sa mukha ng matanda. Pasensya na, Sir Miguel, sabi ni Aling Rosa. Pero, sino ang batang to? Si Carlo. Anak ko ngayon. Inampon ko siya, sagot ni Miguel. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Alam mo ba kung sino ang una ko naisip nang makita ko siya? Si Teresa. Napalingon si Miguel. Tila tinamaan ng isang malakas na hampas sa dibdib sa biglaang pagbanggit ng pangalan. Teresa. Ang pangalang matagal niya nang iniiwasan, ngunit laging bumabalik sa kanyang alaala. Bakit mo naman nasabi yan, Rosa? Tanong pa ni Miguel. Pilit na pinapanatili ang tono ng boses. Pareho sila ng mata, Sir Miguel. At tumigil ang matanda, bahagyang lumingon kay Carlo. May marka siya sa braso. Nakita ko na yan dati sa sanggol ng bitbit ni Teresa bago siya nawala. Nanlamig ang pakiramdam ni Miguel. Ang mga peraso ng palaisipan ay unti-unti tilang nagkakabit-kabit. Habang kumakain sila ng merienda, hindi maiwasang mapatingin ni Miguel kay Carlo na masayang nakikipagkwentuhan kay Aling Rosa. May kakaibang koneksyon ng dalawa. Kahit ngayon lang sila nagkita. Napapansin din niyang tuwing tatawa ang bata, may kaparehong kurba ng labi na katulad ni Teresa. Nang magpaalam si Aling Rosa, iniwan niya si Miguel ng mga salitang bumabagabag. Sir Miguel, kung mahalaga sa iyo ang batang yan, hanapin mo ang buong katotohanan. Huwag mo na hayaang maging huli ang lahat, gaya ng nangyari noon. Sa gabing yun, hindi nakatulog si Miguel. Nakatitig siya sa kisame. Iniisip ang huling araw na nakita niya si Teresa at kung paano ito misteryosong naglaho. Ngayon, tila binubuksan ng kapalaran ng pinto patungo sa isang lihim na matagal niyang inilibing. Pagkaalis ni Aling Rosa, naiwan si Miguel sa veranda. Hawak-hawak ang tasa ng kape na ngayon malamig na. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Pareho sila ng mata. May marka siya sa braso. Nakita ko na yan sa sanggol ni Teresa. Hindi niya na kailangan mong panggap sa sarili. Alam niyang si Teresa ay isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan. At hanggang ngayon, isang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. Bumalik sa kanya ang mga eksenang pilit niyang kinalimutan. Si Teresa, 18 taong gulang lamang nang magsimulang magtrabaho sa mansyon ng mga Di Silvestre. Tahimik, masipag at laging may ngiti. Sa mga gabi na wala ang kanyang mga magulang, sila ni Miguel ang madalas mag-usap sa kusina habang humihigop ng kape.
Hindi niya namamalayan kung paano siya nahulog sa kabaitan nito. Ngunit ang kanilang ugnayan ay tinutulan ng matriarka ng pamilya, si Doña Amparo. Isang gabi, nahuli silang magkasama sa hardin. At mula noon, pinigilan na ni Teresa ang anumang komunikasyon. Makalipas ang ilang buwan, bigla na lang itong nawala. Makaraan ng 3 taon, may dumating na balita mula sa isang kapitbahay sa probinsya. Namatay si Teresa dahil sa malubhang kalamdaman. Walang detalyeng ibinigay, walang pangalan ng ospital, at walang nabanggit tungkol sa anumang pamilya o anak na naiwan. Sa sakit ng pagkawala, mas pinili ni Miguel na wag nang alamin pa ang buong kwento hanggang ngayon. Ngayong may Carlo na sa buhay niya at lalo pat sinabi ni Aling Rosang tungkol sa sanggol ni Teresa, nagsimulang bumalik ang mga tanong. Bakit niya itinago sa akin? Bakit walang nagsabi noon na may anak siya? At kung buhay ang bata, saan siya napunta sa lahat ng panahong to? Tumingin siya mula sa veranda at nakita si Carlo na masayang nakikipaglaro sa aso nilang si Buster. May ngiting matagal niya nang hindi nakikita sa kahit kanino. Ang ngiting minsang nakita niya kay Teresa. Pagbalik niya sa opisina, tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Emma, paki-schedule ang meeting ko kay Attorney Ramos bukas ng umaga. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol kay Teresa. Naramdaman ni Miguel na ang landas na tatahakin niya ay puno ng hindi inaasahang revelasyon, ngunit handa siyang harapin ang lahat para sa katotohanan. Kinagabihan bago matulog si Carlo, pumasok si Miguel sa kwarto nito. Papa Miguel, totoo po bang kilala mo yung sinabi ni Lola Rosa? Tanong ng bata. Halatang curious. Umupo si Miguel sa gilid ng kama at ngumiti ng banayad. Matagal ko siyang nakasama, Carlo. Isa siyang mabuting tao. At gusto ko makilala mo siya, kahit sa mga kwento man lang. Habang natutulog si Carlo, napangako si Miguel sa sarili. Hindi niya hahayaang lumipas ang panahong hindi niya nalalaman ang buong kwento ni Teresa at ng misteryosong bata noon. Kinabukasan, dumating ang umaga na tila may mabigat na misyon si Miguel. Sa loob ng kanyang opisina sa mansyon, nakalatag sa mesa ang makapal na folder na may pangalan ni Teresa Ramos. Ang dating katulong na iniwan sa kanya ang 1,000 tanong at walang sagot. Tumawa siya sa intercom. Emma, ipatawag mo sina Attorney Ramos at Marco Villanueva. Ngayon na. Makalipas ang ilang minuto, naroon na sa harap ni Miguel ang kanyang legal counsel at ang matagal niya ng kaibigan at pribadong investigador. Hindi ito ordinaryong meeting. Ramdam nila ang tensyon sa boses ni Miguel. Gusto ko ng malinaw na sagot. Panimula niya. Mariin ang tono. Hanapin ninyo ang lahat ng records tungkol kay Teresa. Mula sa araw na umalis siya sa mansyon hanggang sa kanyang kamatayan. At higit sa lahat, hanapin ninyo kung sino ang anak na sinasabi ni Aling Rosa. Nagkatinginan sina Attorney Ramos at Marco. Miguel, sabi ni Ramos, kung totoo ang sinasabi ng matanda, matagal nang tinatagong impormasyon yan. Posibleng may taong nagsikap na burahin ito. Nagpa siya si Marco na magsimula sa probinsya kung saan huling nakita si Teresa. Kasama niya ang 2 tauhan, pumunta sila sa barangay hall para humingi ng tala. Nakita nila sa death certificate na namatay si Teresa dahil sa sakit. Ngunit walang nakalagay na immediate family. Walang tala ng anak at parang walang sanggol na umiiral. Naging malinaw sa kanila, may nag-alis ng impormasyon. Dumiretso sila sa lumang bahay na tinirhan ni Teresa. Doon nila nakilala si Aling Marta, isang payat na babaeng nasa huling dekada na ng kanyang buhay, na minsan naging kapitbahay ni Teresa. Naaalala ko siya, wika ni Aling Marta. Isang gabi nakita ko siyang may bitbit na sanggol. Sabi niya pupunta siya sa Maynila para maghanap ng mas mabuting buhay para sa anak niya. Pero mula noon, wala na kaming balita.
Nang tanungin ko kung anong itsura ng bata, sagot ni Aling Marta, maputi, singkat ang mata, at may barka sa braso. Parang paso o parang kakaibang peklat. Pagbalik sa Maynila, agad nagulat si Marco kay Miguel. Nang marinig ang deskripsyon ni Aling Marta na pahinto si Miguel, walang dudang si Carlo ang tinutukoy. Ngunit isang tanong ang mas lalong gumulo sa isip niya. Paano napunta sa lansangan ang batang ito kung may plano si Teresa na protektahan siya? Gabi na nang puntahan ni Miguel ang kwarto ni Carlo. Natutulog ito. Mahigpit na yakap ang kumot. Tumabi siya sandali. Pinagmamasdan ng batang hindi niya pa alam kung paano eksaktong nauugnay sa kanya. Ngunit ramdam niya sa puso na bahagi ito ng dugo niya. Sa isip niya, nagsalita siya na parang panata. Kahit sinong pumigil noon, Carlo, hahanapin ko ang buong katotohanan para sa'yo. 3 araw matapos magsimula ang investigasyon, muling bumalik si Marco sa probinsya sa parehong lumang bahay kung saan huling nakatira si Teresa. Kasama niya ang 2 tauhan para magsagawa ng mas masusing paghahalughog. Ang bahay ay matagal nang iniwan, puno ng alikabok at agyo. Ang sahig ay lumang tabla na umuugong sa bawat yapak, at sa gilid ay may lumang aparador na bahagyang nakabukas. Boss, may parang kahon dito sa ilalim. Tawag ng isa sa mga tauhan ni Marco. Nang alisin ang mga lumang damit at basahan, lumitaw ang isang kahoy na baul. Maliit lamang, ngunit may lumang padlock. Sinubukan nila itong buksan. At matapos ang ilang minutong pagmaniobra, bumigay din ang kandado. Sa loob ay may ilang lumang damit pambata. Isang maliit na kumot na may bordang C.R. sa gilid at isang makapal na notebook na tila puno ng sulat kamay. Binuklat ni Marco ang unang pahina. Para sa anak kong si Carlo, kung sakaling hindi na tayo magkita. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi na siya nagpatuloy magbasa roon. Alam niyang si Miguel ang dapat unang makakita nito. Pagbalik sa Maynila, diretso si Marco sa mansyon. Pagbukas ng pinto ng opisina, nakita niya si Miguel na nakaupo sa harap ng desk. Nakatitig sa isang family photo ng kanyang kabataan. Boss, sabi ni Marco, inilapag ang kahon sa mesa. Ito po ang nakuha namin sa bahay ni Teresa. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang baul at agad na bumungad sa kanya ang maliit na kumot. Hinaplos niya ang borda. C.R. Carlo Ramos. Bulong niya. Ngunit mas lalo siyang napatigil lang makita ang diary. Binuksan niya ito at sa bawat pahina ay para bang binabalik siya sa nakaraan. Sa mga unang tala, mababasa ang masayang alaala ni Teresa noong nagsisimula pa lamang siyang magtrabaho sa mansyon. Isinulit niya kung paano siyang tinulungan ni Miguel sa mga panahong nahihirapan siya at kung paano siya nito pinagtanggol laban sa ibang kasambahay na mapangmata. Ngunit habang tumatagal ang mga pahina, nagiging mas personal ang mga sulat. Hindi ko alam kung kailan ko pa masusulat ito. Pero mahal ko si Miguel. Kahit alam kong hindi kami pwede sa mata ng pamilya niya. May pahinang nagkukwento ng gabi kung saan, sa gitna ng unos, inamin ni Miguel ang nararamdaman at hinalikan siya sa hardin. Sa sumunod na tala, nagsimula na siyang magkwento tungkol sa pagbubuntis at ang takot na malaman ito ng pamilya ni Miguel. Sa isa sa mga pahina, nanginginig ang sulat ni Teresa. Dumating na siya. Isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan ko siyang Carlo. Wala sa pangalang pinangarap ko noon kasama si Miguel. May kakaibang marka siya sa braso. Huwag sanang makita ng iba at gawing dahilan para husgahan siya. Huminto si Miguel sa pagbabasa. Napapikit habang mahigpit na hawak ang notebook. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang isinulat ni Teresa. Sa huling bahagi ng diary, mas madalas nang may lungkot at pangamba ang mga salita. May mga taong nagmamasid. May banta na kukunin si Carlo sa akin. Kung sakaling mangyari iyon,
Sana'y matagpuan siya ng kanyang ama balang araw. Miguel, kung mababasa mo ito, patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi. Ang huling entry ay hindi pa nagtatapos. Parang biglang pinutol. Walang petsa, walang pamamaalam. Nang matapos magbasa, halos nanginginig ang kamay ni Miguel. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ng hardin kung saan ngayon ay naglalaro si Carlo. Ang batang iyon, anak niya pala, mula sa babaeng minsang minahal niya noon. Marco, mahina niyang sabi pero puno ng determinasyon. Ito na ang patunay. Hindi na ako titigil hanggang malaman kung sinong kumuha sa anak ko at bakit siya napunta sa lansangan. Sa gabing yun, unang beses na tumingin si Miguel kay Carlo na may buong pagkakaalam kung gaanong kalalim ang ugnayan nila. At alam niyang oras na para ipaglaban hindi lamang ang kanyang anak, kundi ang alaala ng babaeng minahal niya. Mabilis ang naging pagbabago sa buhay ni Carlo mula nang dalhin siya ni Miguel sa mansyon. Mula sa madilim na eskinita at gutom na tiyan, ngayon ay natutulog na siya sa malambot na kama. Nagigising sa amoy ng mainit na almusal at may kasamang mga taong laging handang tumulong sa kanya. Pero kahit gaanong kaganda ang paligid, may mga bagay na hindi kayang tabunan ng ginhawa. Ang pakiramdam na iba siya. Sa eskwelahan, mabilis siyang nakasabay sa mga leksyon at nagkaroon ng ilang kakilala. Pero ramdam niya na hindi siya ganap na kabilang. Sa mga laruan sa playground, madalas ay siyang huling napipili sa laro. Sa mga party ng kaklase, madalas ay inimbitahan siya bilang +1 lang ni Miguel at hindi bilang tunay na kaibigan. Minsan sa gitna ng klase, nahuli niya ang dalawang kaklase na nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Hindi siya mukhang De Silvestre. Ampon nga lang daw siya, sabi ni Mama. Hindi niya ipinahalata, pero ang mga salitang yon ay kumapit sa isip niya buong araw. Sa hapagkainan, napapansin ni Carlo ang kakaibang tingin sa kanya ni Miguel. Hindi ito tingin ng pagkadismaya, kundi tingin na may halong lungkot at pangungulila. Parang sa bawat ngiti ni Miguel ay may kasamang alaala na hindi nito masabi. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang natigil si Miguel sa pagsubo at matagal siyang tinitigan. Bakit po? Tanong ni Carlo. Umiling lamang si Miguel at kumiti. Wala, iho. Naisip ko lang kung gaanong kabilis ang panahon. Pero alam ni Carlo na hindi lang basta iyon. Ramdam niya na may laman ang bawat tingin. Parang may mga salitang gustong lumabas pero pinipigilan. Sa tuwing natutulog siya sa kanyang silid, madalas ay iniisip niya kung sino ang kanyang mga magulang. May mukha bang kahawig niya? May boses bang magpapaalala sa kanya ng nakaraan? Ngunit sa kanyang alaala, puro lansangan. Malamig na gabi at gutom ang naaalala niya bago siya nakuha ni Miguel. Naisip niya rin, bakit kaya ako kinuha ni Papa Miguel? Marami namang bata sa kalye, pero akong pinili niya. At bakit parang may bigat ang tingin niya sa akin kesa sa ibang tao? Isang hapon, habang nag-aayos sa mga dokumento sa opisina ng mansyon si Emma, lumapit si Carlo. Tita Emma, pwede po bang magtanong? Siyempre naman Carlo, ano yon? May alam po ba kayo tungkol sa mga magulang ko? Yung totoong magulang ko? Sandaling natigilan si Emma. Carlo, hindi ko alam ang buong kwento. Pero ang sigurado ako, minahal ka ni Sir Miguel mula ng araw na makilala ka niya. Minsan, mas mahalaga ang taong kumupkup sa'yo kesa sa taong nagluwal sa'yo. Tumango naman si Carlo, pero hindi pa rin nabawasan ang bigat ng tanong sa kanyang isip. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mapagmasid si Carlo. Napapansin niyang sa tuwing may pag-uusap tungkol sa nakaraan, biglang nag-iiba ang tono ni Miguel. Kung masaya man ang kwento, agad itong nagiging tahimik kapag napupunta sa mga taong naging bahagi ng buhay niya bago siya pumasok sa negosyo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, tinanong ni Carlo, Papa Miguel, may kilala po ba kayo sa nakaraan ko? Bago pa po tayo magkita?
Tahimik lamang si Miguel, tumitingin sa malayo. Iho, may mga tanong na mas mabuting sagutin sa tamang oras. At doon lalo niyang naramdaman. May hindi sinasabi si Miguel. Matapos ang pag-uusap na iyon, nahirapan na makatulog si Carlo. Nakahiga siya, pero gising ang isip. Naglalaro ang mga tanong. Sino ako? Bakit hindi pa sinasabi sa akin ang totoo? At bakit parang nasasaktan si Papa Miguel tuwing tinitingnan niya ako? Sa dilim ng kwarto, bumulong siya sa sarili. Darating din ang araw na malalaman ko. At sa puso niya, nagsimula ng magningas ang pagnanais na hanapin ang buong katotohanan. Kahit masakit, kahit magbago ang lahat. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Tapos na ang hapunan. Tulog na ang mga kasambahay at tanging mahinang ugong ng aircon ang maririnig sa study room kung saan nakaupo si Miguel. Nakatitig sa bukas na diary sa harap niya. Sa mga pahinang iyon nakaukit ang lahat. Mga alaala, mga pangarap, at mga lihim ni Teresa. Sa labas ng pinto nakatayo si Carlo. Hawak ang baso ng gatas. Nag-aatubaling kumatok. Papa Miguel, pwede po ba tayong mag-usap? Tumango si Miguel at itinuro ang silya sa tapat niya. Umupo si Carlo at ilang sandali siyang parehong tahimik. Kita sa mukha ng bata ang halong kaba at pananabik. Pakiramdam niya may matagal nang nakapilang sagot na maririnig niya ngayong gabi. Carlo, panimula ni Miguel. Mababa ang boses. Matagal na kitang gustong kausapin tungkol sa kung sino ka. Umayos ang upo si Carlo. Alam ko naman pong ampon ako, Papa. Pero, iba to, hindi po ba? Huminga ng malalim si Miguel, tsaka tumingin ng diretso sa mata ng bata. Oo, iba ito. Hindi kita basta kinuha mula sa kalye, Carlo. Anak ka ng isang taong napakahalaga sa akin. Anak ka ni Teresa. Namilog ang mga mata ni Carlo. Teresa? Sino po siya? She was... Huminto si Miguel, tila hirap sa bigat ng salita. Siya, ang dating katulong ng pamilya namin. Pero higit pa roon, siya ang babaeng minahal ko. Ikinuwento ni Miguel kung paano sila nagkakilala ni Teresa, kung paano ito naging kaibigan at tagapayo niya sa mga panahong lugmok siya sa problema, kung paano siya nito tinulungan, bumangon, ngunit dumating ang araw na kinailangan nitong umalis dahil sa matinding pagtutol ng pamilya ni Miguel. Bago siya umalis, pagpapatuloy pa ni Miguel. Hindi ko alam na nagdadalang tao na pala siya. Wala akong ideya, Carlo. Kaya hindi ko siya naprotektahan. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Ipinagtapat ni Miguel na nalaman lang niya ang tungkol sa pagkamatay ni Teresa mula sa isang kakilala. Ngunit walang nagsabi sa kanya na may anak pala ito. Hanggang sa araw na nakita niya si Carlo sa kalye. Payat, sugatan at walang kasama. Hindi niya alam na iyon na pala ang bata na ipinagkait sa kanya noon. Carlo, mariin ang tinig ni Miguel. Hindi aksidente na tinulungan kita. Sa unang tingin pa lang, may naramdaman na akong koneksyon. Nang makita akong marka sa braso mo at marinig ang ibang kwento tungkol sa nakaraan, doon ka naisip, baka ikaw nga. Hindi agad nakapagsalita si Carlo. Nakatitig lang siya sa lamesa. Pinoproseso ang bawat salitang narinig. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga pangungusap ni Miguel. Anak ka ni Teresa. Minahal ko siya. Hindi ko alam na may anak siya. Kung totoo yan, mahina niyang sabi. Ibig sabihin, ako ang anak mo? Dahan-dahang tumango si Miguel. Oo, Carlo. Ikaw ang anak ko. At patawarin mo ako sa mga panahong wala ako para sa'yo. Tumayo si Miguel at lumapit kay Carlo. Sa una, nag-aalinlangan ng bata. Pero nang maramdaman ang mainit na mahigpit na yakap ng kanyang ama,
Bumigay ang kaniyang luha. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit, sabi ni Carlo habang umiiyak. Pero matagal ko nang gustong malaman kung saan ako galing. Salamat sa pagsabi. Anak, bulong ni Miguel. Ngayon na alam na natin ang totoo, hindi na kita iiwan. Kahit ano pang harapin natin ang magkasama tayo. Sa gabing yon, nabasag ang matagal na pader sa pagitan nila. Ngunit kasabay ng pag-amin ay ang pagbukas ng pinto sa mga hamon na darating. Ang mga hamong susubo kung gaano katibay ang ugnayan nilang mag-ama. Matapos ang pag-amin ni Miguel, hindi naging madali para kay Carlo ang pagtanggap ng katotohanan. Bagamat matagal niya nang gustong malaman ang pinagmulan niya, iba pala ang bigat ng mararamdaman mismo mula sa taong itinuring niyang ama na matagal siyang hindi nakilala bilang anak. Sa mga sumunod na araw, kapansin-pansin ang pagbabago kay Carlo. Hindi na siya ganoong kakomportable sa presensya ni Miguel. Kung dati ay bukas siya sa mga kwento at tawa, ngayon ay mas madalas siyang tahimik at malayo ang tingin. Sa hapagkainan, hindi na siya agad sumasabay kay Miguel. Madalas ay kakain siya ng mag-isa sa kusina. At kung magkasabay man sila, sagot niya ay maikli lamang. Carlo, gusto mo bang mamasyal tayo ngayong weekend? Tanong ni Miguel nang minsan nag-aalmusal sila. Hindi po, marami po akong gagawin. Malamig na sagot naman ng bata. Kahit wala naman talaga siyang nakaplano. Sa loob-loob ni Carlo, naglalaban ng dalawang damdamin. Ang tuwa na natagpuan niyang tunay niyang ama at ang galit na pinabayaan siya nito noon. Kahit pa wala raw alam si Miguel sa kanyang pag-iral. Kung talagang mahal niya si Mama Teresa, bakit hindi niya ako hinanap? Tanong niya sa sarili habang nakahiga sa kama isang gabi. Bakit kailangan ko pang maghirap sa lansangan bago niya ako makita? Isang gabi narinig ni Carlos si Miguel na kausap si Marco sa telepono sa study room. Kailangan nating bantayan si Carlo. Ayoko madagdagan pang bigat ang dinadala niya, sabi ni Miguel. Sa halip na maramdaman ng proteksyon, naramdaman ni Carlo na parang tinitingnan pa rin siya ni Miguel bilang mahina at kailangan laging alagaan. At lalong tumindi ang distansya sa pagitan nila. Hindi na nakatiis si Miguel at kinausap si Carlo sa veranda isang gabi. Carlo, alam kong hindi madali ito para sa'yo. Pero gusto kong malaman mo. Mahal kita. Hindi lang bilang ampon, kundi bilang anak. Anak? Balik ni Carlo. Matalim ang tingin. Anak na hindi mo alam na umiiral hanggang makita mo sa kalye? Napayuko si Miguel. Tinanggap ang bigat ng salita ng bata. Tama ka. Hindi kita nahanap noon. Pero ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi. E paano kung huli na? Bulong ni Carlo bago pumasok sa bahay. Sa kabila ng malamig na pagtanggap ni Carlo, hindi sumuko si Miguel. Patuloy niya itong inaalagaan, sinasamahan sa mga pangangailangan, at hinahayaan kung gusto nitong mapag-isa. Alam niyang ang sugat sa pagitan nila ay hindi gagaling sa isang gabi. At sa puso niya, may panata siyang babawi. Kahit gaanong kahaba o kahirap ang prosesong iyon. Makalipas ang ilang linggo mula nang aminin ni Miguel kay Carlo ang kanilang ugnayan bilang mag-ama, nagsimulang kumalat ang balita. Hindi ito mula sa mismong bibig na Miguel, ngunit tila may taong may layuning isiwalat ito sa paraang magdudulot ng gulo. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila sa hardin, dumating si Emma na may hawak na pahayagan. Maputla ang mukha niya nang iabot iyon kay Miguel. Nasa front page ang malaking headline. Bilyonaryong Miguel de Silvestre, may anak sa dating katulong. Kasama sa artikulo ang larawang kuha mula sa malayo ni Miguel at Carlo habang magkasamang bumibili ng libro sa isang mall. Nakita ni Carlo ang sarili sa larawan at agad napayuko. Ramdam ni Miguel ang bigat na bumabalot sa bata. Ngunit pinilit niyang maging matatag. Hindi mo kasalanan ito, anak. Bulong niya.
Kinahapunan dumating ang tiyuhin ni Miguel na si Don Ernesto kasama ang dalawang magkamag-anak nila. Sa sala ng mansyon, direkta nilang tinutulan ang pagkikilala kay Carlo bilang anak at tagapagmana. Miguel, iniisip mo ba ang reputasyon ng pamilya? Madiing tanong ni Don Ernesto. Isang batang galing sa kalye, anak ng katulong, ang ipapasa mo sa pangalan ng De Silvestre? Hindi ko kailangan ng pahintulot ninyo para mahalin ang anak ko. Malamig na sagot ni Miguel. Ngunit hindi tumigil ang tiyuhin. Kapag itinuloy mo yan, asahan mo hahadlangan ka namin, pati sa board ng kumpanya. Ilang araw matapos ang pagbisitang iyon, napansin ni Miguel ang sunod-sunod na negatibong artikulo tungkol sa kanya at sa kumpanya. May mga isyong pinapalabas na may anomalya raw sa negosyo na malinaw namang gawa-gawa lamang. Sa loob ng bahay, may mga kasambahay na biglang nagbitiw sa trabaho. At kalaunan ay nalaman ni Emma na inaalok sila ng mas malaking sahod ng kumpanyang konektado sa tiyuhin ni Miguel, kapalit ng pagbibigay ng tsismis tungkol kay Carlo. Si Carlo naman, bagamat sanay sa pangungutya noong nasa kalye pa siya, ay ramdam ang pagkakaiba ngayon. Mas masakit dahil hindi lang siya ang tinatamaan, pati si Miguel ay pinupulaan dahil sa kanya. Isang gabi, kinausap niya si Miguel sa veranda. Papa, baka mas mabuti lumayo muna ako. Ayokong masira ang pangalan mo dahil sa akin. Mahigpit siyang tinitigan ni Miguel. Carlo, anak kita. At walang makakapagpapabago nun. At kung may lalayo, sila yon, hindi tayo. Napagtanto ni Miguel na hindi sapat ang maghintay na tumigil ang mga atake. Kailangan niyang paghandaan ang sarili, si Carlo at ang kumpanya para sa mas matinding laban. Tinawagan niya ang kanyang legal team upang magsampa ng kaso laban sa sinumang nagpakalat ng maling impormasyon. Sa puso ni Miguel, malinaw ang layunin. Protektahan si Carlo, hindi lamang mula sa gutom at kalye, kundi mula sa mga taong gustong agawin ang dignidad nito. Hindi pa man tuluyang lumalabo ang araw, ramdam na ni Miguel De Silvestre ang bigat ng paparating na unos. Sa loob ng kanyang opisina, nakahilera sa mesa ang mga papel na puno ng ebidensya, mga larawan, dokumento, at mga kopya ng liham na naglalaman ng mga paninira laban kay Carlo. Isa-isa niya itong tinitingnan. Hawak ang malamig na tasa ng kape, habang kumikirot ang kanyang dibdib sa galit at pangamba. Alam ni Miguel na hindi ordinaryong chismis ang kinakaharap nila. May impluwensya ang mga taong nasa likod nito. Mga taong gustong dungisan ang pangalan ng kanyang anak at sirain ang kanilang pamilya. May kasamang legal na banta. Petisyon para alisin ang kustodiya niya kay Carlo. Kasong isinampa sa korte na puno ng kasinungalingan. Kung iniisip nilang matatakot ako, nagkakamali sila. Mariin niyang sambit sa sarili. Kinabukasan, ipinatawag ni Miguel ang kanyang matagal ng abogado, si Attorney Ramon Espiritu. Ramon, ayokong hintayin pa na lumala ito. Ihanda mo lahat ng kontrademanda. Hindi lang natin sila pipigilan. Tutuldukan natin ang kalokohan nila. Tumango ang abogado. Miguel, handa akong lumaban. Pero kailangan natin ng malinaw na ebidensya. May mga tao bang handang magpatotoo kay Carlo? Marami, sagot ni Miguel. Mga guru niya, mga kaibigan, kahit mga empleyado natin na nakasama niya mula bata. Lahat sila alam ko anong klaseng tao si Carlo at hindi siyang pinipinta ng mga paninirang to. Hindi nagtagal kumalat sa social media at telebisyon ang mga maling balita. Kaya siya si Carlo daw ay bastos, walang respeto at wala raw karapatang magmana ng pangalan ng De Silvestre. Isang gabi habang nanonood ng balita, nakita ni Carlo ang sarili niyang litrato sa TV. May kasamang mapanirang headline. Ano to, Papa? Nanginginig ang boses ni Carlo. Bakit nila ako ginaganyan? Lumapit si Miguel at hinawakan sa balikat ang anak.
Makinig ka anak. Hindi natin kontrolado ang sinasabi ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung paano tayo lalaban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang masira ka nila. Kinabukasan, humarap mismo si Miguel sa media. Sa gitna ng nagkakagulong kamera at mikropono, mariin siyang nagsabi, "Si Carlo ay anak ko. Hindi lamang sa dugo, pero sa puso at sa lahat ng aspeto ng pagiging magulang. At sa sino mang magtatangkang sirain ang pangalan niya, tandaan ninyo, kailanman hindi kami uurong." Pagsapit ng linggo, iniharap ni Atty. Espiritu ang kontrademanda. May kasamang signed affidavits mula sa mga respetadong tao na nagpapatunay sa kabutihan ni Carlo. Kasabay nito, pinaimbestigahan din ni Miguel ang mga taong nasa likod ng paninira. Natuklasan nilang may koneksyon nito sa isang matagal ng karibal sa negosyo. Sa isang pulong, mariin ang tono ni Miguel. Hindi lang ito laban para kay Carlo. Laban ito para sa buong pamilyang De Silvestre. Kung kailangan kong isakripisyo ang oras, pera at pangalan ko, gagawin ko. Habang abala sa kaso, hindi nakalimutan ni Miguel ang kaligtasan ni Carlo. Naglagay siya ng mga bodyguard para samahan ng anak saan man ito pumunta. Pinayuhan niya rin ito na umiwas muna sa social media. "Mahalaga ka sa akin, Carlo. Hindi pera o pangalan ang pinoprotektahan ko. Ikaw," sabi ni Miguel isang gabi bago matulog. Naantig naman si Carlo, pero baka sa mukha niya ang lungkot. "Salamat, Papa. Pero sana, matapos na to. Ayoko may nasasaktan dahil sa akin." Isang buwan matapos simulan ang laban, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Unti-unting lumalabas ang katotohanan. Nagawa-gawa lang ang paratang laban kay Carlo. Lalo pang tumatag ang imahe ni Miguel sa mata ng publiko bilang isang ama na handang ipaglaban ng anak sa kabila ng lahat. Sa huling pagdinig ng korte, bago sila lumabas ng bulwagan, tumingin si Miguel kay Carlo at mahigpit na hinawakan ng kamay nito. "Tandaan mo anak, ang pamilyang tunay hindi sinusukat sa dugo. Sinusukat yan sa paninindigan at sa tapang na ipaglaban ang isa't isa." At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang linggo, ngumiti si Carlo. Ngiting puno ng pag-asa. Magmula nang tuluyang aminin ni Miguel sa lahat na anak niya si Carlo, tila nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ng binata. Hindi na siya tinitingnan bilang palaboy na pinulot sa kalye, kundi bilang Carlo De Silvestre, anak ng isa sa pinakarespetadong negosyante sa bansa. Pero sa kabila ng bago niyang apelido at marangyang pamumuhay, alam niyang hindi lang pera at pangalan ang magbibigay sa kanya ng tunay na halaga. Isang hapon, habang magkasama silang mag-ama sa malawak na hardin ng mansyon, napatingin si Carlo kay Miguel na abala naman sa pag-aayos ng bonsai. "Pa," mahinahon niyang sabit. "Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Pero minsan naiisip ko, deserving ba talaga ako sa lahat ng to?" Napatingin si Miguel sa kanya. May bakas ng lungkot at lambing sa mga mata. "Anak, hindi mo kailangang patunayan sa akin na karapat-dapat ka. Sa oras na pinili kitang maging anak, buo na ang tiwala ko sa'yo. Hindi sa dugo na susukat ang pamilya, Carlo. Sa puso." Tumango si Carlo. Ramdam ang bigat at lalim ng sinabi ng ama. Noon niya lang naramdaman na tunay siyang kabilang sa isang pamilya. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa kusang pagmamahal. Sa eskwela, unti-unting nagbago rin ang tingin ng mga kaklase niya. May ilan pa rin naiinggit at naninira. Pero ngayon, may mga bagong kaibigan na siyang handang ipagtanggol siya. Isa na rito si Javi, isang varsity player na dati walang pakialam sa kanya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded.
dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Nena Avergonzado from Talibon, Bohol, Nelly Lourdes from Molo, Iloilo, at Myla Abad. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Uy, Carlo! Tawag ni Javi isang tanghali habang kumakain sila sa cafeteria. Marunong ka palang mag-basketball. Halika, sumali ka sa amin sa practice mamaya. Noon, iwas si Carlo sa ganitong mga imbitasyon. Takot siyang pagtawanan o maliitin. Pero ngayon, naaalala niya ang sinabi ni Miguel. Tumindig ka para sa sarili mo. Ngumiti siya at tumango. Sige, game. Kinagabihan kahit pawis na pawis at hingal na hingal, nakangiti si Carlo. Salamat pare, sabi niya kay Javi. Matagal ko nang gustong sumubok pero ngayon ko lang nagawa. Kasi dati ang tingin mo sa sarili mo, palaging nasa gilid ka lang, sagot ni Javi. Ngayon kita ako sa'yo, nasa gitna ka na. Pag uwi niya sa mansyon, nadatnan niya si Miguel sa study room, nakatingin sa lumang litrato ng kanyang yumaong asawa. Tahimik na lumapit si Carlo. Pa, miss mo na rin si Mama? Ngumiti si Miguel. May halong lungkot. Araw-araw anak. Pero ngayon nandito ka na, mas magaan ang puso ko. Para bang bumalik ang kalahati ng nawala sa akin? Hindi na nakapagsalita si Carlo. Lumapit siya at niyakap ang ama. Doon niya naramdaman ang pagmamahal ay hindi kailangang hanapin sa dugo, sapagkat ito ay naipapasa sa pamamagitan ng puso, ng oras at ng mga gawaing walang kapalit. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang pagsubok. May naglabas ng lumang litrato ni Carlo sa kalye, duguan at marungis, at kumalat ito online. Marami ang nanlait. May mga nagsabing hindi karapat-dapat ng isang katulad niya sa apelidong De Silvestre. Sa halip na magtago, hinarap ni Carlo ang usapin. Sa isang school forum, tumayo siya at nagsalita sa harap ng lahat. Oo, ako yung bata na nasa litrato. Oo, galing ako sa kalye. Pero hindi iyon ang magtatakda kung sino ako ngayon. At hindi rin iyon ang maglilimita sa kung anong mararating ko. Tahimik ang buong silid. Nang matapos siyang magsalita, umaalingaw-ngaw ang palakpakan. Sa gilid, nakita niya si Miguel. Nakangiti at nakataas ang hintuturo na parang sinasabi, "Proud ako sa'yo, anak." Sa huling bahagi ng gabi, habang magkasama silang nagdi-dinner, ngumiti si Carlo. Pa, alam mo na kahit hindi pa tayo magkadugo, hindi na mahalaga yon. Basta ikaw ang tatay ko. At ako ang anak mo. Napangiti si Miguel sabay sabing, at walang makakabago doon, Carlo. Wala. At sa unang pagkakataon, buo ang loob ni Carlo. Hindi na siya nagdududa sa sarili niya. Alam niya na kung sino siya. Hindi lamang bilang Carlo De Silvestre, kundi bilang taong minahal at tinanggap ng buong buo. Maaga pa lang gising na si Miguel De Silvestre. Sa kanyang opisina sa itaas ng gusali ng kanilang kumpanya, tanaw niya ang lungsod na abala na sa kanya-kanyang gawain. Ngunit sa puso niya, may mabigat na misyon. Hindi lamang para sa negosyo, kundi para sa kanyang anak na si Carlo. Mula nang pumutok ang issue tungkol sa pagiging ampon ni Carlo, naging sentro sila ng intriga. May mga taong nagsasabing hindi karapat-dapat si Carlo na maging tagapagmana ng De Silvestre Empire. Ngunit para kay Miguel, walang sino mang may karapatang magdikta kung sino ang anak niya. At lalong hindi siya papayag na masira ang buhay ng binata dahil sa tsismis.
Kinabukasan, dumalo si Miguel sa isang press conference na tinututukan ng mga reporter at media outlet. Sa likod ng podium, kalmado siya nakatayo. Ngunit sa loob niya ay ramdam ang kaba. Magandang umaga. Narito ako ngayon hindi lang bilang CEO ng De Silvestre Holdings, kundi bilang isang ama. Panimula niya, diretso ang tingin sa mga kamera. Si Carlo ay aking anak. Hindi mahalaga kung paano siya napunta sa buhay ko. Ang mahalaga ay mahal ko siya at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Hindi sukatan ng dugo para maging pamilya. Ang tunay na sukatan ay ang pagmamahal at pag-aaruga. Tahimik ang buong bulwagan. Ang dating bulong-bulungan ng mga reporter ay napalitan ng respeto. May ilan ang ngumiti. May iba na napayoko. Tila napahiya sa mga nasabi nilang paninira. Isang linggo matapos ang press conference na iyon, inimbitahan si Miguel at Carlos sa isang charity gala. Sa gitna ng gabi, habang abala sa kwentuhan ng mga bisita, may isang negosyanteng kilala sa pagiging mapanlait ang lumapit. Ah, ito ba yung anak mo? Siya pala yung ampon? May bahid na pang-uuyam ang tono. Bago pa makasagot si Carlo, sumingit si Miguel. Malamig ang boses. Oo, siya ang anak ko. At kung hindi mo siya igagalang, mas mabuting lumayo ka na sa amin. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay tungkol sa pedigree o apelido. Minsan, mas mahalaga ang puso. Namula ang mukha ng lalaki at umalis na walang imik. Sa gilid, bahagyang napangiti si Carlo. Ramdamang tapang at pagmamahal ng ama. Kasabay ng personal na laban, patuloy ding pinatatatag ni Miguel ang kanilang negosyo. Naglunsad siya ng mga bagong proyekto para sa mga kabataang walang tirahan. Isang malinaw na inspirasyon mula sa nakaraan ni Carlo. Gusto kong magpatayo ng scholarship program para sa mga batang lansangan. Aniya sa kanyang board meeting. May ilan sa mga board members ang nag-aalinlangan. Ngunit ipinaliwanag ni Miguel ang personal niyang dahilan. Kung walang tumulong sa anak ko noon, baka wala siya rito ngayon. Panahon na para tayo naman ang magbigay ng pag-asa sa iba. Unti-unting lumambot ang puso ng mga kasamahan niya. At sa huli, ay buong-buo ang kanilang suporta. Hindi madali ang pagbabalik ng tiwala mula sa publiko at sa loob ng kumpanya. Ilang investors din ang umatras noong una, ngunit sa bawat proyekto, sa bawat publiko ang pagpapakita ng dedikasyon ni Miguel, unti-unting bumabalik ang kanilang kumpiyansa. Isang gabi, tinawagan siya ng isa sa mga matagal ng business partner. Miguel, nakita ko yung ginagawa mo para kay Carlo at para sa komunidad. Ibalik mo na sa akin ang kontrata. Handa na ako mag-invest ulit. Ngumiti si Miguel habang nakatingin sa litrato nilang mag-ama sa kanyang mesa. Salamat. Hindi ka magsisisi. Sa gitna ng lahat ng ito, lalong tumibay ang samahan nila ni Carlo. Sa bahay, mas marami na silang oras sa magkasama. Kumakain ng hapunan, nagkukwentuhan tungkol sa eskwela at trabaho. Unti-unti natuto si Carlo na hindi siya kailangang matakot sa hinaharap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa veranda, nagtanong si Carlo. Pa, sa tingin mo ba, balang araw, titigil ang mga tao sa panghuhusga sa akin? Hinawakan ni Miguel ang balikat ng anak. Hindi ko alam, anak. Pero, ang sigurado ako, wala silang karapatan. At habang buhay, ipagtatanggol kita. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Carlo na anuman ang mangyari, hindi siya kailanman mag-iisa. Ang gabi ay kumikislap sa mga chandelier ng mansyon ng De Silvestre at ang hangin sa bulwagan ay amoy mga puting lirio at bagong bukas na alak. Isang hapunang pinaplano ni Miguel sa loob ng maraming linggo ang sa wakas ay nagaganap. Hindi para magpasikat, kundi para sa isang layunin. Kilalanin si Carlo sa harap ng dugo, kaibigan at lipunan bilang tunay na bahagi ng pamilya.
Nakaayos ang mahabang hapag, makintab na porselana, kristal na baso at pilak na kubyertos na minana pa raw ni Doña Amparo sa kanyang ina. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang matriarka. Malamig ang tingin, ngunit hindi na ganoong katalas kumpara noon. Sa kaliwa, naroon sina Don Ernesto at ang ilan pang tsuhin at tiyahin. Sa kanan, mga kaibigang negosyante. Isang senador na kaalyado ni Miguel at ilang board member na muling nagbalik loob matapos ang mga unos. At sa tabi ni Miguel ay si Carlo. Maayos ang suit, ngunit kita sa mga mata ang kaba. Relax lang, bulong ni Miguel, marahang pinisil ang balikat ng anak. Hindi mo kailangang magpanggap. Maging ikaw lang. Tumango si Carlo at huminga ng malalim. Kaya ko to, sabi ng loob niya. Kahit naririnig niya ang pabulong na pag-uusap sa kabilang dulo ng mesa. Mga tanong kung paano nga ba tumatanggap ang pamilyang tulad ng De Silvestre. Hindi pa man nauubos ang appetizer, nagbitaw na ng maanghang na salita ang isang tiyahin. Mabuti na lang at magaling si Miguel sa PR. Wika nito na pabulong ngunit malinaw. Sa panahon ngayon, kahit sinong bata ay pwedeng gawing anak sa papel. Nagtamang paningin ni Miguel at ng tiyahin. Bago pa sumagot ang ama, mauuna sana magsalita si Carlo ngunit kumirot ang kamay ni Miguel sa balikat niya. Isang senyas na wag muna. Kapag pusong pumipirma, hindi lang papel ang pinag-uusapan. Malamig ngunit kontrolado ang boses ni Miguel. Kung may magtatanong pa kung bakit narito si Carlo, simple lang ang sagot. Anak ko siya. Tahimik ang hapag. Napayuko si Carlo. Hindi sa hiya kundi sa pagnanais na mapanatili ang dignidad ni Miguel. Mula sa kabilang dulo, kumibo ang isang kaibigan ng pamilya ni Mr. Valera, na kilala sa industriya. Tumayo siya at nagdaas ng baso. Kung mahal ka ni Miguel, ibig sabihin, karapat-dapat ka sa respeto namin. Sabi niya, sabay tingin kay Carlo. Welcome, iho. Unti-unti nagpalakpakan ng ilan. Dama ni Carlo na may nabasag. Hindi pa buong pader pero may bitak ng pinapasukan ng liwanag. Dumating ang main course. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, natapilok ang isang pamangkin ni Miguel habang dumadaan sa likod ni Carlo. Bumuhos ang pulang alak at puting barong ng bata. Nagulat ang lahat. Napakurap ang mga matanda at may narinig si Carlo na bulong. Ay, Diyos ko! Kalat! Sorry po, tito. Nanginginig ang pamangkin. Hindi na nag-atubili si Carlo. Mabilis niyang hinubad ang sariling coat at ipinatong sa balikat ng bata, sabay apot ng panyo. Ayos lang yan. Tara halika, may extra akong shirt sa lounge. Tayo na. Pinanood sila ng mga bisita. Si Don Ernesto na kanina pa nakakunot ang noo ay hindi nakapigil. Maliit na bagay lang yan. May staff para dyan. Lumingon si Carlo at ngumiti. Pamilya po nabuhusan, tito. Tapos ay tinawag niyang isang kasambahay, hindi para pagalitan, kundi para magpasalamat sa pag-abot ng tubig at pamalit na damit. Bumalik ang bata makalipas ang ilang minuto. Maayos na at kalmada na ito. Nagtamang tingin ng mga matatanda. May kung anong humanga, may natigilan. Si Doña Amparo na sandali namang napapikit ay tila may naalala sa simpleng galaw na iyon. Ang pagdama bago ang pagtakda. Maya-maya tumayo si Miguel humarap sa lahat. Salamat sa pagdalo, panimula niya. Alam ninyong hindi ako mahilig sa mahabang talumpati. Pero ngayong gabi, kailangang malinaw. Huminga siya, tumingin kay Carlo. Ito si Carlo De Silvestre. Hindi ko siya tinanggap para puno ng puwang sa pangalan niya. Siya ang pumuno sa puwang sa puso ko. Kung ang pag-aalinlangan ninyo ay galing sa dugo, ipapaalala ko lang. Hindi kailanman dugo ang nagtaguyod sa pamilyang ito, kundi paninindigan, pagkalinga, at pagmamahal. Nag-ingting ang mood. Ilang kaibigan ang nagpalakpakan. Ang senador ay tumango at maging ang ilang board members ay nagsimulang magbukas ng mga ngiti. Ngunit ang pinakamahalaga,
Hindi na ganoong kabigat ang tingin ng mga tsuhin at tiyahin kay Carlo. Habang nagda-dessert, may lumapit na pinsan na dati ay mailap. Kuya Carlo. Nahihiyang bate. Salamat sa pag-aasikaso kay Nico. Kinabahan ako kanina. Walang anuman, sagot naman ni Carlo. Kung may kailangan pa siya, sabihin mo lang ako. Akala ko iba ka. Pag-amin ng pinsan. Napakamot ng batok. Pero yung nakita ko, iba sa inaakala ko. Maging ako ay marami ring maling akala sa sarili ko. Tugon ni Carlo. Ngunit magaan ang ngiti. Pero natututo ako araw-araw. Sa gilid, si Miguel ay tahimik na nagmamasid. Hindi niya na kailangang ipaglaban sa salitang mararahas. Sapat na ang pagkilos ni Carlo upang sumagot sa mga tanong na hindi kailangang isigaw. Bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ang head butler. May dalang maliit na podium at mikropono. Lumingon ang mga bisita. Isang ala-seremonya ang nilaan ni Miguel, hindi para palabas kundi para sa malinaw na pagkilala. Ngayong gabi, sabi ni Miguel, hindi lamang sa mesa ko uupo si Carlo, kundi sa tabi ko, sa buhay at sa hanap buhay. Hinawakan niya ang kamay ng binata. Itinayo sa tabi niya. Sa harap ninyong lahat, pamilya, kaibigan, at katuwang sa serbisyo publiko, ipinapakilala ko si Carlo De Silvestre, ang aking anak at magiging tagapagmana ng mga responsibilidad ng pamilyang ito. Nag-ingay ang bulwagan sa palakpakan. May ilan mang hindi sumabay, hindi na iyon mahalaga. Ang tunog ng pagtanggap ay mas malakas kesa sa natitirang pag-aalinlangan. Lumapit ang senador, kinamayan si Carlo. Kung paano mo inaalagaan ang pinsan mo kanina, ganoon din sana ang pag-aalaga mo sa pangalang dala mo. Ang apelyido'y hindi Corona, kundi pananagutan. Yun din po ang turo sa akin ng Papa. Sagot ni Carlo ng seryoso. Huling lumapit si Doña Amparo, ang pinakamatatag na pader na kailangang lampasan. Mabagal ang hakbang, nakakapit sa baston. Huminto siya sa harapan ni Carlo. Tiningala ang mukha nito na ngayoy payapa. Ilang segundo ang lumipas. Tila umalingaw-ngaw ang nakaraan sa katahimikan. Alam mo, mahinang sabi ni Doña Amparo, maraming gabi kong tinanong kung may lugar ka sa mesa ko. Tumigil ang bahagyang tumango. Ngayon, ang tanong na lang ay, may lugar ka ba sa puso ko? Lumingon siya kay Miguel, tsaka muling tumitig kay Carlo. Kung pinili ka ng aking apo, pipiliin din kita. Tinatanggap kita. Inunat niya ang mga braso at marahang niyakap si Carlo. Hindi mahigpit, pero sapat na para maging selyo ng isang lumang pamilyang marunong pang magbago. Namutawi ang luha sa mata ni Carlo, ngunit kumiti siya sabay bolong. Salamat, Lola. Nang matapos ang seremonya, magaan na ang hangin. Ang mga bulungan ay napalitan ng kwentuhan at ang titig na mapanghusga ay naging mga tinging nagtatanong kung anong hilig ni Carlo, kung anong plano niya sa pag-aaral at paano siya tumutulong kay Miguel sa mga proyekto. May nag-abot ng business card, may nag-alok ng mentorship, at higit sa lahat, may mga ngiting hindi napilit. Sa veranda tumayo si Miguel at Carlo, magkatabing tanaw ang hardin. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Miguel. Parang ang gaan, sagot ni Carlo. Hindi dahil sa tanggap na ako ng lahat, kundi dahil tanggap ko na rin ang sarili ko sa piling nila. Iyan ang pinakamahalaga, sagot ni Miguel. Ang pamilyang pinili natin araw-araw. Sa malayo, narinig nila ang tawanan ng mga bata at ang mahinang tugtog ng kwarteto. Sa gabing iyon, hindi lamang ipinanganak ang pangalan sa iisang pamilyang De Silvestre, ipinanganak ang bagong kahulugan nito na ang dugo ay maaaring mag-ugat ngunit ang puso ang magpapatuloy. At habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw sa bulwagan, nananatiling maliwanag ang isang bagay.
Si Carlo ay hindi na bisita. Siya ay tahanan. Maagang nagising si Carlo kinabukasan. Hindi dahil sa alarma kundi sa bigat ng mga responsibilidad na unti-unti nang ipinapasa sa kanya ng ama. Sa hapagkainan, nadatnan niya si Miguel na nakasuot ng simpleng polo. Ngunit bakas pa rin ang tikas at otoridad ng isang pinuno. Handa ka na ba sa unang board meeting mo bilang junior executive? Tanong ni Miguel habang iniinom ang mainit na kape. Huminga ng malalim si Carlo. Handa na po pa. Sa tingin ko. Ngumiti naman si Miguel. Hindi lang sapat na sa tingin mo handa ka. Kailangang maramdaman niyon ng mga tao sa paligid mo. Kasama ni Miguel, pumasok si Carlos sa malaking gusali ng De Silvestre Holdings. Nasa conference room na ang ilang miyembro ng board at mga piling mentors sa pinili mismo ng kanyang ama, si Attorney Ricardo Meneses para sa legal affairs, si Miss Evelyn Tuazon para sa finance, at si Engineer Ramon Ilustre para sa operations. Carlo, panimula ni Miguel, mula ngayon, sila ang magiging gabay mo. Makikinig ka sa kanila, pero huwag kang matakot magtanong at magbigay ng sariling opinyon. Sinimula ng mga mentors ang pagtuturo, mula sa pagbabasa ng financial statements hanggang sa pag-intindi ng market trends. Tahimik lang si Carlos sa umpisa, nakikinig sa bawat detalye, ngunit nang dumating sa usapang corporate social responsibility, nagsalita siya. Kung maglalagay po tayo ng mas maraming scholarship para sa mga anak ng empleyado, mas lalakas ang loyalty nila sa kumpanya. Mungkahin niya. Nagkatinginan ng mga board members at bahagyang tumango naman si Miguel. Magandang punto, Carlo. Hindi lang sa opisina natapos ang training. Sumama si Carlo sa site visit ng isang bagong proyekto sa probinsya. Naka-hard hat at safety vest siya at hindi nag-atubiling kumausap sa mga construction workers. Kamusta po ang kondisyon ninyo dito? May sapat po ba kayong safety gear? Tanong niya sa isa sa mga manggagawa. Napangiti ang foreman. Bihira lang pong bumisita ang mga anak ng may-ari, sir, pero salamat sa pag-aalala. Sa isang charity project naman ng kumpanya, nakita ni Carlo ang mismong epekto ng negosyo sa mga komunidad, mula sa feeding programs hanggang sa pagbibigay ng hanap buhay. Doon niya naramdaman ang lalim ng tinura ng kanyang ama. Ang negosyo hindi lang para sa tubo. Para rin ito sa taong umaasa sa atin. Isang linggo matapos magsimula ang kanyang pagsasanay, tumawag si Miss Tuazon sa gitna ng gabi. Carlo, may problema tayo sa isang branch. Naghihintay ang media. Gusto nilang malaman kung bakit nag-walk out ang ilang empleyado. Hindi na naghintay si Carlo ng utos mula sa ama. Agad siyang nabihis at nagtungo sa lugar. Pagdating doon, sinalubong siya ng mga galit na empleyado at flashing cameras. Mahalaga po sa amin ang kaligtasan at benepisyo ng bawat isa. Humihingi po ako ng paumanhin kung may pagkukulang. Pahayag niya sa harap ng lahat. Makikipagpulong po ako agad sa kinatawan ninyo para maresolba ito ngayong gabi. Matapos ang 3 oras na negosasyon, natapos ang walkout. Sa kabila ng pagod, nakangiti si Carlo nang makita ang pasasalamat sa mukha ng mga empleyado. Pag-uwi niya, nadatan niya si Miguel sa study room. Hawak ang isang baso ng brandy. Balita ko, inayos mo raw ang gulo sa branch nang hindi na kailangang tawagin ako. Sabi ng ama. Bakas ang tuwa sa tinig. Umupo si Carlo at ngumiti. Ginawa ko lang pong itinuro ninyo. Tumayo si Miguel, inilagay ang kamay sa balikat ng anak. Hindi ka na lang basta anak ko, Carlo. Unti-unti ka nang nagiging pinuno ng pamilyang De Silvestre. Sa sandaling yon, naramdaman ni Carlo na ang pamana ng kanyang ama ay hindi lamang tungkol sa yaman at negosyo, kundi sa dangal, malasakit at pamumuno na may puso. Maaga pa lang ay nagising si Miguel sa sunod-sunod na tawag mula sa kanyang assistant. Sa kabilang linya, boses na puno ng kaba. Sir, kumakalat na naman po ang mga lumang balita tungkol kay Ma'am Teresa. Trending po sa social media. Ginagamit ng ilang kalaban para siraan kayo at si Carlo.
Napaupo si Miguel sa gilid ng kama, hawak-hawak ang ulo. Sa screen ng kanyang telepono, sunod-sunod ang notifications. Mga artikulong puno ng kasinungalingan na iniwan siya ni Teresa, na hindi siya mahal, na naging dahilan siya ng pagkawasak ng pamilya. Hindi lang siyang tinatamaan, pati si Carlo, na ngayon ay unti-unting tinatanggap ng lipunan, ay muling pinupukol ng masasakit na salita. Pumunta siya sa opisina ng maaga at agad pinatawag si Carlo. Pagdating ng binata, kapansin-pansin ang pag-aalala sa mukha nito. Ama, kailangan na nating patulan yan. Bakal mas lumaki lang. Maingat na tanong ni Carlo. Anak, minsan mas mabuting manahimik na lang. Pero kapag dangal at alaala ng mahal mo ang tinatapakan, may tungkulin kang magsalita. Mariing sagot ni Miguel. Ilang pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado ang dumating. Nagkaroon sila ng mabigat na pagpupulong. May ilan na tumutol sa plano ni Miguel. Mas ligtas daw kung manatili silang tahimik. Baka magdulot pa ng legal na gulo. Ngunit buo na ang pasya niya. Lalaban siya. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa alaala ni Teresa at para kay Carlo. Sa araw ng press conference, suot ni Miguel ang isang dark navy suit. Tangan-tangan ang lumang larawan nila ni Teresa. Nakangiti ito, may bitbit na sanggol na si Carlo. Sa likod ng larawan may nakasulat na simpleng mensahe. Para sa ating pamilya. Hanggang sa huli. Pagharap niya sa entablado, maraming kamera ang nakatutok. Sa unang salita pa lang, ramdam ang bigat sa kanyang tinig. Ang babaeng si Teresa de Silvestre ay hindi perpekto. Pero siyang pinakamabuting ina at asawa na nakilala ko. Ang mga paratang laban sa kanya ay kasinungalingan. At ngayong araw, narito ako para itama ang kasaysayan. Isa-isa niyang nilatag ang mga katotohanan. Paano sila nagmahal, paano ipinaglaban ni Teresa ang pamilya laban sa intriga, at paano ito nawala dahil sa sakit, hindi dahil sa pagkakanulo. Ibinahagi niya ang ilang personal na sulat ni Teresa. Patunay ng tapat nito ang pagmamahal. Habang nagsasalita siya, nakikita naman ni Carlo mula sa gilid ng entablado kung paanong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mga tao. Mula sa pagdududa, naging pagkakaunawa at simpatsya. May ilang reporter ang napapaluha. Kinabukasan, puno ng suporta ang social media. Trending ang hashtag na Justice for Teresa. Lumabas ang mga dating kaibigan ni Teresa para magpatotoo na inosente ito sa mga paratang. Isang gabi, magkasamang nagpunta si Miguel at Carlo sa sementeryo. Tahimik nilang dinasala ng punto ni Teresa. Ma, nilinis na namin ang pangalan mo. Wala na makakapagsabi na hindi ka mabuting tao. Mahina ngunit patatag na sabi ni Carlo. Tinapik ni Miguel ang balikat ng anak. Anak, ngayon wala na tayong dapat katakutan. Malinis ang pangalan ng iyong ina. Malaya na tayong magpatuloy. Sa gabing iyon, ang malamig na hangin ay tila nagdala ng kapayapaan. At sa kauna-unahang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom. Makalipas ang ilang linggo mula nang ipaglaban ni Miguel ang pangalan ni Teresa sa publiko, kapansin-pansin ang pagbabago sa paligid nila. Hindi na sila inuusig ng mga balita. Bagkus ay tinatanggap na sila ng mga tao bilang isang buong pamilya. Isang hapon, nag-aayos si Miguel ng maliit ngunit espesyal na pagtitipon sa kanilang rest house sa Tagaytay. Imbitado ang pamilya, mga matagal ng kaibigan, at ilan sa mga loyal na empleyado ng kumpanya. Lahat ay may ngiti sa labi. Tila ba matagal nang hinihintay ang gabing iyon. Sa veranda habang tanaw ang paglubog ng araw, lumapit si Carlo sa kanyang ama. Ama, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito tayo. Walang galit, walang takot, walang lihim na bumabalot sa atin. Sabi ni Carlo habang nakangiti. Tinapik siya ni Miguel. Anak, matagal na kitang gustong sabihin ay pinagmamalaki kita. Hindi lang dahil anak kita kundi dahil sa tapang mo, sa puso mo at sa paraan ng pagpapatawad mo.
Sa gitna ng gabi, tumayo si Miguel sa harap ng lahat. Ngayong gabi, panimula niya. Gusto kong ipaalam sa inyo na hindi lamang kami ni Carlo ang bumuo ng relasyon bilang mag-ama. Lahat kayo rito ay naging bahagi ng laban na tagumpay namin. At ngayong gabi, gusto kong maipakilala sa inyo. Lumapit si Miguel sa pintuan ng bulwagan at pumasok ang isang babae. Matikas ang tindig. May edad na, ngunit halatang may karanasan at katalinuhan sa negosyo. Siya si Amelia Reyes, isa sa pinakamagagaling na business mentor sa bansa. Nakukumpleto sa paghahanda ni Carlo bilang susunod na leader ng kanilang kumpanya. Lumapit si Amelia kay Carlo at ngumiti. Marami akong ituturo sa iyo, iho. Pero ang pinakamahalaga, ang pamumuno ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kakayahan mong mag-alaga ng tao. Nagpalakpakan ng lahat. Sa gabing iyon, puno ng tawanan at musika ang paligid. May nagkantahan, may sumayaw, at may mga nagbahagi ng alaala ni Teresa na ngayon ay natatandaan na hindi sa malungkot na paraan, kundi may halong pagmamahal at pag-asa. Bago matapos ang gabi, magkasamang naglakad sina Miguel at Carlo sa hardin. Tahimik ngunit may bigat ng emosyon ang paligid. Papa, sabi ni Carlo, salamat sa lahat. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit noong mismo'y nagdududa ako sa sarili ko. Ngumiti si Miguel sabay akbay sa anak. Anak, simula ngayon magkasama tayo magpapatuloy. Ang pamanang iiwan ko sa iyo ay hindi lamang negosyo, kundi ang aral na ang pamilya ay laging pinoprotektahan. Ano man ang mangyari. Sa huling sandali ng gabi, sabay silang tumingin sa langit, kung saan tila kumikislap ang mga bituin na parabang sumasang-ayon sa bagong simula ng kanilang buhay. At doon tuluyang nabuo ang pamilya na minsang winasak ng intriga. Ngayon ay mas matatag, mas buo at handang harapin ang hinaharap. Sa harap ng puntod ni Teresa, nakaluhod si Miguel. Hawak ang maliit na bouquet ng puting lilies, paboritong bulaklak ng babaeng minsan niyang minahal. Sa tabi niya ay nakatayo si Carlo. Marahan ding nakayuko. Mama, andito na ako. Bulong ni Carlo habang pinipigil ang luha. Hinaplos naman ni Miguel ang balikat ng anak. Anak, patawarin mo ako. Kung alam ko lang noon, sana hindi ka napunta sa kalye. Sana, kasama ka na namin. Sa tabi ng lapida, inihulog ni Miguel ang isang maliit na kahon. Laman nito ang lumang litrato ni Teresa na may karga-kargang sanggol na si Carlo at isang sulat na mula sa kanya. Para kay Miguel, patawarin mo ako kung itinago ko siya. Natakot lang ako. Mahal ko kayong pareho. Napapikit si Miguel. Sa wakas, malinaw na sa kanya ang lahat. Naghiwalay si Teresa at Carlo dahil sa matinding kahirapan at sakit. At dahil sa maling tiwala sa taong nag-akala siyang tutulong, nauwi sa lansangan si Carlo nang itaboy ng taong iyon. At namatay si Teresa na hindi na sila muling nagkita. Isang buwan matapos ang libing, naging sentro ng balita ang pagtanggap ni Miguel kay Carlo bilang kanyang tunay na anak at tagapagmana. Hindi lang niya binawi ang dignidad ng anak, binawi rin niya ang kwento ng ina nito sa mata ng publiko. Sa isang press conference, tinanong siya ng reporter, Mr. Ramirez, bakit mo tinatanggap si Carlo bilang tagapagmana? Kahit huli mong nalaman na siya ay iyong anak. Ngumiti si Miguel, bakas ang lungkot pero matatag. Dahil ang dugot pagmamahal, hindi iyon nasusukat sa panahon. Isang araw ng pagiging ama ay mas mahalaga kaysa sa isang buhay ng pagsisisi. At utang ko sa kanya ang katotohanan at pagmamahal na dapat noon pa na ibigay sa kanya. Lumipas ang mga taon, si Carlo ay lumaking isang magaling na leader sa negosyo at mabuting tao sa komunidad. Sa tuwing may mga outreach program para sa mga batang lansangan, siya mismo ang personal na humaharap, tanda ng kanyang sariling pinagmulan. At sa bawat okasyon, kahit wala na si Teresa, naroon sa puso nilang mag-ama ang kanyang alaala. Ang babaeng minahal ni Miguel at ang ina na kahit anong hirap ay pinili pa rin protektahan ng anak sa abot ng kanyang makakaya. Sa dapit hapon habang magkasamang nakatanaw sa paglubog ng araw sa hardin ng kanilang mansyon,
Bumulong si Carlo. Papa, salamat. Ngumiti si Miguel at tumingin sa anak. Hindi anak, ako ang dapat magpasalamat. Dahil binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na maging ama. Sa wakas, natapos na ang kwento ng pagkawala at nagsimula ang kwento ng pagbabalik. Ang sugat ng nakaraan ay nagsara at ang pamana ng pag-ibig ay nagpapatuloy. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak ng basurahan,